Kwento ni Bilal na dumanas ng matinding pahirap sa kamay ng amo niya. Si Bilal ibn Rabah, isang alipin sa Makkah, ay tinanggap ang Islam at buong tapang ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng matinding pahirap, hindi siya sumuko at patuloy na sumigaw, "Ahadun, Ahad, si Allah ay isa." Siya ay nakalaya at pinili ng Propeta Muhammad bilang unang muaddin, tagapag-adhan sa masjid. Ang kanyang tinig ang unang tumawag sa mga Muslim tungo sa pagdarasal. Ang kanyang kwento ay paalala ng pagtitiis, pananampalataya, at dangal. Si Bilal ibn Rabah, ay isang alipin na mula sa Abyssinia na naninirahan sa Makkah noong panahon ng Jahiliya, panahon ng kamangmangan bago ang Islam. Siya ay pag-aari ng isang malupit na amo na si Umayyah ibn Khalaf, na tulad ng karamihan sa mga Quraysh ay galit sa mensahe ng Islam. Kahit na siya'y isang alipin, si Bilal ay matalino, marangal, at may matatag na paninindigan. Nang simulang ipahayag ni Propeta Muhammad ang panawagan sa kaisahan ng Allah, si Bilal ang isa sa mga pinakaunang tumanggap ng Islam. Ang kanyang puso ay napuno ng pananampalataya at katiyakan, kaya't buong tapang niyang ipinahayag. Dahil dito, matinding pahirap ang kanyang dinanas. Siya ay hinubaran ng damit at pinahiga sa buhangin at dinaganan ng mga bato sa dibdib at paulit-ulit na pinalo. Ngunit sa kanyang mga labi, tanging ang mga salitang ito ang lumalabas. Ahadun, Ahad. Si Allah ay isa, si Allah ay iisa. Lubos itong ikinamangha ng mga Muslim at ikinagalit naman ng kanyang mga amo. Sa panahong iyon, si Abu Bakr as-Siddiq, ang pinakamalapit na kasama ng propeta, ay binili si Bilal. Sa pamamagitan ng sariling yaman, binili ni Abu Bakr ang kalayaan ni Bilal at agad siyang pinalaya. Mula noon, naging isa si Bilal sa pinakamamahal na kasamahan ng propeta. Pagdating nila sa Madina at naitatag ang unang masjid, lumitaw ang tanong kung paano tatawagin ang mga tao sa pagdarasal. Ipinahayag ang adhan bilang paraan ng panawagan. Pinili ni Propeta Muhammad si Bilal ibn Rabah para sa dakilang tungkuling ito dahil sa kanyang malakas at magandang tinig. At doon, unang umalingaw-ngaw sa Madina ang panawagan ni Bilal. Siya ang naging unang muaddin, tagatawag ng panalangin, ngunit nang pumanaw ang Propeta Muhammad, nabalot ng matinding dalamhati si Bilal. Hindi na niya nakayang tawagin ang adhan, nang wala ang propeta, kaya't iniwan niya ang Madina. Gayunpaman, ang alaala ng kanyang tinig at pananampalataya ay nananatiling buhay sa puso ng mga Muslim hanggang sa ngayon. Si Bilal ibn Rabah, ay naging simbolo ng pananampalataya, pagtitiis, pagkakapantay-pantay at kagandahan ng Islam, na hindi mahalaga ang lahi o katayuan sapagkat ang pinakamataas na dangal ay ang pagiging malapit sa Allah. Bagamat siya'y isang dating alipin, naging huwaran si Bilal na ang pinakamataas na karangalan ay ang pagiging malapit sa Allah. Naway maging inspirasyon ang kanyang kwento sa ating lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.